Starting our countdown with a revelation about the viral April Fool's tattoo disaster. It was all scripted. Local food brand Taragis owner Carlo Kion admitted that he did it as a marketing ploy for his takoyaki business. He got in touch with Ramil Albano on August last year about his plan of having someone getting their logo tattooed on their forehead. Albano told him he will do the plan for his son who has special needs. Kion instructed Albano to refrain from being in the public until he publishes the April Fool's post on Taragis' Facebook page. Kion's confession came after some people questioned the authenticity of the incident. Some local brands offered money to Albano after he went viral. Ayan na nga sinasabi ko eh. Well, alam mo, talagang Para sa content, di ba? dami niyang pinirwisyon tao. Tsaka kung gusto niya tumulong, di Looks like sana, the joke was on us. sana hindi naman totoong tattoo ang pinagawa, di ba? Maglagay ka ng fake logo, or fake print on, or tattoo na naaalis in 7 days, di ba yung yung temporary? Ang tanong dyan, meron bang mga nag-franchise nitong takoyaki Taragis? brand na to? Kasi baka mamaya, may mga nainis dito sa nangyari na to, sabihin i-boycott yung Taragis. Tas kawawa naman yung mga franchisee na hindi naman involved dito sa prank na, scripted prank na ginawa nila. Oo. Diba? Humupa naman yung tension after binayaran supposedly. Hindi pa natin alam at that time na scripted to, binayaran supposedly ng owner. Di ba humupa na yung tension yan. Pero ngayon, bumabalik ang oo. init ng tao. So what's not scripted, Diego, is yung daddy talaga ay merong anak na Yes. merong Down syndrome. And he did this because nga kailangan ng anak Paano niya. kayo mga nang padala supposedly ng pera sa daddy? Hindi, Dahil sabi naawa. daw, ano pa Scripted rin. lahat yun. Hindi. That one is not. That's not scripted, sabi nila. Yung mga nagpadala, yung mga naawa, hindi nila alam yun eh. Kasi the only people that were involved there is the owner of Taragis at saka that guy. O di it's mali rin on their part. Sana hindi lang tinanggap yung donation. Oo. Dahil Kasi from the parang start, it's a marketing research Hindi, daw ang ginawa nila. From the start kasi bayad na yung guy eh. Alam na ng guy ano mangyayari. Oh, March 28, nagtago na siya Yes, eh. the reason why tumulong yung mga tao is akala nila na Hindi babayaran. dahil sa prank. O, di tumulong yung tao. Yung pala, it's all scripted. So, paano ngayon yung mga nagbigay? Tinanggap ba niya? Tinanggap niya, sabi, di ba Eh. nagkaroon nga ng issue na baka daw mamaya kumubra din tong may-ari ng, Okay lang ng naman. Taragis Yeah. dun sa mga donations na binigay ng different companies. We have 15,000, Oo. yung mga sa Derma, etc. Okay lang naman tumanggap. Telephone. Pero ito lang, sabihin ko lang, ang sabi naman ng owner ng Taragis, sabi niya hindi daw. Parang it was a total of 200,000. I'm not sure kung kasama doon yung 100,000 niya na nakuha nung lalaki na nagpatatusa noon na hindi naman daw siya kumuha ng komisyon whatsoever. Basta ang sinasabi ko lang, bago nagtanggap ng donation, sana Yeah. sinabi nila na, wait lang, scripted lahat to. Kasi unfair din sa mga nagbigay. Oo. Oo. Ayun Yun lang nga, kaya naman. nga Yun lang naman. maraming nagalit, di ba? Ay, nako. Para lang Itong magkaroon mga- ng content na pag-uusapan, ganito yun. Alam mo, pag-aralan nangyayari. ng gobyerno to, ang dami nang gumagawa ng content na nagpa-prank ha. Oo. Hinuhuli nga ng polis yung iba dahil naman nakakapirwisyo Nakapirwisyo ng tao, eh. diba? Pag-aralan nila, because hindi na biro to yung mga ginagawa nila for content, hindi na maganda.